May magandang balita po tayo ngayon sa IRCC at maganda yung turnout dahil almost 7% yung kumbaga naibawas, minus 7% yung naibawas sa backlog nitong February at pinalabas ngayong March yung turnout. So ibig sabihin na medyo mas mabilis ng kaunti ngayon yung pagpaprocess ng mga papers dahil nga doon sa mga iba't ibang programa na medyo inayawan ng mga ilang kababayan natin at medyo hindi nagustuhan ng ilang mga gusto makarating dito sa Canada, no? So dahil sa pagbabawas ng syempre ng bilang ng mga tinanggap dito sa Canada, na pagtuunan ngayon ng pansin ng Government of Canada o ng IRCC itself na bigyang tuon o mag-focus muna doon sa mga in-focus dito sa Canada nga. So, kung makikita po ninyo na yung capping na kung tawagin natin ay nakatulong doon sa tinatawag nating turnout ngayong February and March. So, hopefully, ay magkaroon din ito ng magandang epekto sa mga susunod na panahon, and I'm sure maganda talaga ang effect nito. Bakit? So, balikan po muna natin noong 2024, kung matatandaan po ninyo, almost 1 point something million, ibig sabihin more than a million, yung backlog ng Canada. Matatandaan natin na halos 2 million yung binabalita natin, binibigyan natin ng pansin nun. Sabi natin, saan kukunin yung mga tao na mag-aasikaso with that 2 million na backlog nila? May paparating pa ng mga applicants during that time, Now, fast forward, ngayong 2025, we'll see na medyo malaki ang naitulong talaga ng capping in terms of let's say sa student visa, sa international skilled or foreign workers program kung tawagin natin, and many more na mga programs nakatulong yung 50% sa pagbabawas ng tinatawag nating invitation to apply, lalo na yung dealing with the permanent residency, So, naging efficient sa tingin natin yung mga agent na humahawak ng different papers natin. It's because medyo sabi natin na pagtuunan ng pansin yung mga in-focus Canada. Remember, na dalawa yung programa ng Government of Canada. Number 1 is to prioritize yung mga in-focus Canada program na nandito na sa atin ngayon sa kasalukuyan, at pinagtutuunan ng pansin yung mga foreign workers at yung mga wala pang status at yung mga magiging permanent palang araw dito sa Canada. Yun ang in-focus sa priority nila. And then the second one is to invite people from outside Canada na nandun na kasama na yung tinatawag nating 50%. So doon sa tinatawag nating turnout sa kasalukuyan, ano naman ngayon ang magiging, let's say, effect nito sa mga aplikante na katulad nating mga Filipino sa mga susunod na panahon? There are lots of good effects, sabi ng iba't ibang sources na nagbasa tayo, Hindi na ako magpa-flash ng mga mga iba't ibang sources kasi napakaraming sources nito ngayon. So, isa sa mga sinasabi nila ay mas maging efficient nga yung pagpaprocess ng papers because mas lesser yung ipaprocess nila pero tuloy-tuloy. Another thing na gusto nating pagtuunan ng pansin dito ay mas masasala, and at the same time ay although mas kokonti yung invitation, pero yung bulto ng mga applicants ay hindi ganoon karami sa mga nakararaan, Hindi ganoon kalaki in terms of the applicants na kapag nag-apply, sige, apply lahat. Sabi nga natin, noong nakararang vlog natin, ang haba pa ng pila dito sa Canada. That is true, Kaya yung mga kababayan naman natin na sinasabing, pinapaasa lang daw natin yung mga kababayan natin, kesyo blah blah blah, blah 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 blah. Because they really, hindi nila alam kung gaano yung pangarap natin, kasi di yung pangarap natin na makarating dito sa Canada. Ilan sa mga kababayan natin, I'm not saying all. Hindi ko naman sinasabi at hindi naman natin sinasabi sa mga kababayan natin na kung ito na, punta na kayo agad. No, hindi po ganun ang ibig sabihin. Hindi natin ini-encourage yung mga kababayan natin na 100%
Pag narinig nyo ito, punta na agad kayo. Ang lagi natin sinasabi, you have to make a research palagi. Ang intention natin dito ay to give you an information with regards to what is happening in Canada sa kasalukuyan. There are lots of information na pwede ninyong pagbulay-bulayan, pag-isipan. Kaya nga, napakahalaga na pag-isipan nyo muna mabuti if you wanted to come here. Kasi unang step pa lang talaga, medyo rigorous na yung process. Medyo, let's say, hindi na, sabihin natin, hindi na ganun kadali yung pagpaprocess pa lang ng papers. Yan po ang katotohanan, ano? Now, kung babalikan natin yung turnout, nangangahulugan na although, mas kukunti yung tatanggaping applicants, pero ang tinitingnan natin dito, mas magiging efficiente yung pagpaprocess ng papel, at dahil sa efficient, ang sinasabi pa ng government ay pwedeng mas tuloy-tuloy. Mabagal, pero ibig sabihin yung hindi bara-bara, kumbaga na ito tanggap dito, tanggap diyan, nakatulad ng nangyari sa student sa student world, international student, na tinanggap ng pala wala naman palang PGWP program, something like that, na pre-namis naman ng iba. So yun yung mga ilang pag-uusap doon. So yun ang ayaw na mangyari ng Government of Canada nasa kasalukuyan. Now, in the long run, ano naman yung effect ng mababa na yung backlog nila? Nasa less than 1 million. Kung di ako nagkakamali sa mga nababasa ko, ay 800,000 plus na lang kumpara sa 1 point something, 2 point something na makararaang taon. So, 800. So, ibig sabihin, doon sa mga gustong makarating dito sa Canada sa mga susunod na panahon, ito yung siguro tignan natin mabuti, pag-aralan natin. That's why I'm always telling you na pag-aralan nyo munang mabuti, no, kung gusto nyo talagang pumunta dito o hindi. Dahil darating ang panahon, sabi nga natin, na maaring mas malaki pa o hindi ganun kalaki yung tatanggapin. Pero makaiinam sa inyo ito dahil nga po yung pagpaprocess ng papel ay hindi na kayo ganoon katagal na maghihintay sa mga result, sa processing times, at sa marami pang iba na kung saan ay involved ang IRCC, no? So yun ang tinitingnan na isa sa magandang effect nito. Halimbawa, yung ibang mga effect ng masyadong malaki yung backlog sa mga nakararaan ay 18 months, halos umabot ng 20 months yung processing time at yung paghihintay halimbawa sa biometric, pagbibigay ng mga informations, at pag lalakad ng papel ninyo sa loob mismo ng IRCC, medyo mabagal talaga. Sabi ko nga, isang example sa amin, yung PGWP program na sinamahan namin o kaya naman ay in-apply namin yung aking parents-in-law, at umabot ng, let's say, 2 to 3 years yung paghihintay namin. And of course, yung gusto mo makasama mo na yung family mo, hindi mo magawa kasi nandun pa yung papers mo, no? Kaya yung haba ng panahon na yon. But now, ang sinasabi nila dito, mas mabilis na kung mas mababawasan pa yung backlog ng IRCC at mas mapabilis yung application ninyo, no? So, ibig sabihin, mas mapabilis yung pag-approve, pag-disapprove, nandun na lahat yon. Hindi natin alam, ano, kasi hindi natin hawak ang kaisipan ng Government of Canada, ng agent, no? So those are small things na kung saan ay na-appreciate natin that the Government of Canada and of course the IRCC itself ay talagang gumagawa at gumagalaw, no? So sa mga nagsasabi ng mga kababayan natin na ang Canada is actually a pit, kumbaga parang bait sa mga gusto at nangangarap, pag-isipan nyo rin pong mabuti. I'm not saying na worth it. Depende kasi yan. Nabanggit ko naman na sa inyo. Depende sa inyo kung paano nyo i-appreciate yung buhay ninyo dito sa Canada, and depende sa magiging pamumuhay ninyo dito,
And depende sa kung paano nyo tatanggapin yung future ninyo dito sa Canada. Yun lang po yun. Hindi ko sinasabing bad or good or nasa sa inyo po yun. No? Ang purpose ko lang dito, to educate you, to give you an information na kung anong nangyayari sa kasalukuyan, and of course, to tell you na, hey, mag-research kayo. Na tingnan nyo mabuti. Baka naman mamaya sugod ng sugod, wala palang bala. Parang ganon, di pa ba? Mahirap naman po yun. Kaya yung iba na frustrate, it's because of those things na sugod pero walang bala. Parang ganon. Mahirap po yun, ano? Katulad ng isang kababayan natin sa TikTok. Nag-apply ako dyan pero ganito. Dininay ako ganito. Kasi nga, ano bang dahilan kung bakit ka na-deny? Okay naman, there are maybe uncertainties doon sa papers. Hindi natin alam, ano? So, yun po ang gusto nating iparating sa inyo ngayon at sana po ay na bigyan ko kayo ng counting information about what is happening now in Canada. Yes, it is decreasing. Yung backlog nila umuunti ng umuunti, but of course we have to make a research, no? Ang lagi kong sinasabi sa inyo, go to government website, which is the cic.gc.ca o kaya naman the ircc.ca or the government website mismo, no? So puntahan niyo po yan. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.